Hello everyone! Welcome to my science channel. Pero ngayon, hindi science ang topic ko. Okay? So, it is all about a reaction video tungkol po dito sa DepEd memo. Okay? At alam ko naman na magugustuhan ito sa lahat ng mga magulang, sa lahat ng mga students, at lalo na sa mga teachers. Okay. So, na-encourage po akong mag-topic nito kasi concerned po ako bilang teacher. Okay, so, yung topic ko na ngayon is about the DepEd memo. Okay. The DepEd memo by the DepEd Secretary. So, ang gumawa ng memo is the DepEd Secretary. Okay. Tungkol po ito sa pagbaklas, remove. Okay, removing the classroom decor. Okay. So, ito po ang gusto kong itapik. Ang pagbaklas ng mga classroom decors. Ayan po ang tungkol sa memong ito. At alam ko naman na importante ito. Lalo na sa mga kabataan, sa mga teachers, at sa mga magulang. Okay. It is very necessary. So, kung may nagsasabing unnecessary, hindi po kayo teacher. Hindi. Kasi kung teacher kayo, masasabi nyong necessary. Yan. Very necessary in the part of the teacher. Okay. So, eto po. Kapag ang classroom ay ang dami-daming palamuti, magkaiba-iba ang kulay, maraming mga sayings. Okay. Para sa akin lang po ito. Totoo po iyon tungkol sa memo na kailangang baklasin o kailangang i-remove kasi makawala sa focus sa mga estudyante. Tama po yun. Based on experience. At saka yung mga bata din. Makikita din natin habang nagdi-discuss po tayo yung mga bata na yung mga mukha nila ay andoon sa makikita noon sa paligid, ganyan. Okay? So it really lost the focus, okay? And then yan, interrupted ang attention sa mga bata. Totoo po 'yan. Totoo naman na sa dami ng estudyante sa classroom ay talagang hindi maganda. Pero wala na tayong magawa dahil sa kakulangan ng buildings, okay? At nasanay na rin kami dyan na maraming estudyante. Ayan. Pero yung classroom na maraming palamuti, nakaka-distract po. Totoo po yan, nakaka-distract. Dapat walang makikita upang ang bata focus sa teacher, sa klase. Yan. Okay? So, maganda ang intention ng DepEd memo na ito nagawa ng ating DepEd Secretary. Yan. At saka ang pangit tingnan kapag ang room ang daming palamuti, pangit tingnan. Yun po yun. Pangit. Parang pagpasok mo lang sa klase mo, parang ang gulo ng mga iba't ibang kulay ng mga decorations, ganyan. Okay? So, that is one reason. Diba? Ako mismo experience. Okay. So, number 2. Ito po ang number 2 na rason. Okay? Sa prepare ng classroom na lagyan ng mga palamuti, gastos po yun ng teacher. Gastos ng teacher. Sariling bulsa ang ginamit upang lagyan ng mga maraming palamuti ang classroom. Ganyan. Okay? So, kung gano'n na i-remove na, wala na ang classroom decor, hindi na magagastos ang mga teacher. Ganyan po yan. Okay? And then, ito pa, mas lumaki ang gastos ng teacher kasi po, ang nilalagay po dito ay pinapalitan every grading. Yan po ang masakit. Gagastos ang teacher every grading kasi papalitan po niya.
hindi naman pwedeng hihingin ng mga ano sa mga kabataan. Kasi alam naman natin yung mga kabataan ay nahirapan din sa kanilang financial. Okay? So, teacher talaga. Kasi, ano yun factors yun sa teacher kapag maganda, pag maraming decorations ang classroom. Okay? Kahit hindi naman conducive to learning. Okay? So, ayan. Isa po yan na factor na siguro tiningnan ng secretary na ganyan. Kasi gastos. Every grading pinapalitan po yan. Ano yung pangalawa? Mababawasan po ang trabaho ng teacher. Bakit? Kasi po, bago pa ang pasukan, nagde-decorate na. Pagka susunod naman nga grading, papalitan naman. Pagka third grading, papalitan naman yung mga naka-post there. Okay. Hanggang sa fourth grading. Yun po yun. So, kung wala, diba? So, spending much time, spending much money. Diba? Kung hindi ito baklasin. So, maraming salamat sa memo na ito kasi hindi na masyadong mahirapan ng teacher na magde-decorate. Ayan. At saka hindi na rin masakit sa kanilang bulsa. Ayan na po. Okay. So, next to that is ito po. Masabi nila na ang teacher, yung nakadecorate daw sa mga wall ay ginagamit ng teacher as visual aids. Hindi po. Hindi po yan namin ginagamit. Ano lang yan? Palamuti lang yan dyan. Kasi, bakit masabi kong hindi? Kasi po, ang visual aids ay ginagawa araw-araw. Depende sa lesson. Kung hindi naman araw-araw, halimbawa, yung topic is for 1 week, yun, ginagawa namin ang visual aids at the time na gagawin na i-render namin ang klase na yan, ang topic na yan. Hindi yung, ano bang ibig sabihin, no, baklasin namin yun, tapos gamitin, hindi ganun. Okay? As I said, ang visual aids po ay ginagawa sa panahon ng sa every time na magbago ang topic, mag-change ang topic. Ganon po 'yon. Kaya yung naka-decoration sa room, hindi po yan ginagamit as visual aids. Ano lang yan, palamuti lang yan na hindi naman masyadong maganda kasi ang top seat, ano ba yan? Ang gulo tingnan. Ang mga bata pag nakapasok doon, walang peace of mind. Kaya yung mga bata lumalabas upang malayo ang kanilang tingin. Yun na. Reaction ko lang po ito Akin lang po ito. Okay? Kapag nasa room tayo, tapos maraming palamuti, maraming sayings, maraming different colors, ang gulo ng utak. Okay? So, kapag lalabas ang bata, ayun, maliwanag, malayo ang kanilang paningin. Wala silang mga nakikitang ganon. Okay, di ba? Sana naman naintindihan nyo. As I said, visual aids are made according to the topic. So, pag change ng topic, bago namang visual aids. As I said, hindi namin ginagamit ang nakadecorate na sa classroom as our visual aids. Kasi depending on the lessons. Lalo na, ang teacher ang lumalabas in and out of the classroom. So, paano niya gagamitin yung visual aids ng ibang classroom na iba naman yung decoration niya depending on what is the major of that teacher. Halimbawa, yung nakadecorate sa kanya ay more on English. Magagamit ba yun sa Pilipino? Di ba hindi? Oo. Kasi dala-dala sa teacher. Saan siya lipat-lipat siya ng classroom, dala-dala niya yung kanyang visual aids. Ni-prepare niya yung kanyang visual aids. Ganon po yun. Sana naintindihan po yun ng maraming nagsasabi na unnecessary daw yung pag-remove ng classroom decor. Para sa akin, it is very necessary. Maliban sa less gastos ang teacher, less workload
na din kami. Okay. So, ganun po yun. Okay? Sa isa is talagang naka-loss of focus kung mayroon pang mga classroom decor. Mga ma-interrupted yung attention ng mga bata kasi kapag nakapanood nila yung mga bagay-bagay na sa wall, ayan, mawala yung attention nila sa teacher. And then, hindi nagagastos ng malaki yung teacher. And then, lessen na ang kanyang trabaho. And then, as I said, hindi po namin ginagamit yung na sa wall. Hindi namin ginagamit yan as our visual aids. Kasi, ang visual aids po namin ay ginagawa namin every time nag-change kami ng lesson. So, kung halimbawa, daily ang aming lesson, nag-change din kami ng visual aids. And then, especially science, ang gamit namin is computer, PowerPoint, actual objects. Yun ang mga ginagamit naming visual aids. Hindi namin ginagamit yung nakaano sa wall. Hindi po. Kaya, maraming salamat sa ating DepEd Secretary sa memong ito kasi nakakatulong po ito not only for the teachers, nakakatulong din sa parents, nakakatulong din sa students. Okay. So, magiging magaan sa students ang kanyang learning kapag ang room is conducive to learning. Ganyan. So, isang paaralan nakita ko na walang decorations, Silliman University, and then Foundation University. Hindi pa ako nakapasok ng St. Paul. So, itong dalawang university na ito ay hindi ako nakakita ng kahit ano na sa wall. Oo. Kaya, kapag ang teacher ay nag-discuss, focus ang mga bata sa mga sinasabi ng teacher. Okay? So, hanggang dito na lang po. And then, again, maraming salamat sa DepEd memo na gawa ng DepEd Secretary natin. Malaking tulong po ito. As I said, it is very necessary memo. Okay? So, that is all. And, bye-bye.